Nakakatulong nga ba sa account natin itong weekly task or itong weekly challenge? So, kung isa ka sa nai-stress na sa kakahabol para lang matapos yung weekly challenge mo, tigilan mo na yan. Dahil hindi yan pag-ibig na pwede mong habulin kapag ayaw na niya sa'yo. Pero kung may bago na siyang mahal, kahit pahabulin mo, hindi ka na yan, babalikan pa. Kaya move on na, beshi, kapag ganun. Move on, move on. So, itong weekly challenge natin, guys, pwede siyang makatulong sa account mo at pwede rin itong makasira sa account mo. Kapag ito ay pinilit mong tapusin na kahit sobrang dami pa ito, may posibilidad na magkaroon ka ng violation, spammy behavior, o di kaya restriction. Dahil nga, kapag sunod-sunod na yung mga ginagawa natin, na spammy po yan. For example, sinunod-sunod mo na yung mag-post, sinunod-sunod mo na yung mag-comment, mag-react, mag-share, at saka yung follow to follow. Mare-restrict ka po talaga, guys, kapag wala ka ng time interval. Kailangan po talaga natin ng time interval. Hindi pwedeng sunod-sunod. Dahil itong weekly challenge ni Meta, guys, parang guide lang niya ito sa atin. Gina-guide niya tayo. Tinutulungan niya tayo para maging consistent or para hindi tayo tamarin. Kasi yung iba tinatamad. Pero kung nakita natin yung weekly challenge natin, nabubuhayan tayo ng dugo na ay kailangan kong magsipag. Pero hindi naman ibig sabihin, guys, na kailangan mong tapusin. Kung hindi mo kayang tapusin, okay lang yun. Kung matapos mo naman, congratulations. Pero kung hindi mo na matapos, congratulations pa rin. Dahil nga, nakaiwas ka sa violation. Kaya ang gawin mo, huwag mong i-pressure yung sarili mo dyan sa weekly challenge na yan. Dapat mag-focus ka sa paggawa ng mga valuable and engaging content para makuha mo yung tiwala ng algorithm sa iyo at iwasan mo ang mga bagay-bagay na makakasira dyan sa account mo.